At sa iba pang balita, isa na namang bata ang napaulat na nawawala sa Quezon City. Ito'y matapos na dumulog sa pulisya ang isang ina para ipagbigay alam ang pagkawala ng kanyang 3 taong gulang na anak na lalaki. Nitong nakaraang linggo lamang napaulat din ang sunod-sunod na pagkawala ng mga Makati at Taguig City. May report si Alvin Baltazar. Paglalayas dahil sa problema sa pamilya. Ito ang lumalabas na findings ng National Capital Region Police Office sa harap ng naitalang 36 na missing person simula pa noong isang taon na pawang na-i-account ng lahat. Paglilinaw rin ni NCRPO spokesperson Chief Inspector Kim Molitas, walang abduction o kidnapping na naganap sa 36 na insidente na kanilang naitala noong isang taon at ang karamihan anya sa mga ito ay kaso ng nawawalang individual. Sa 36 na kaso na naitala dito sa Metro Manila ng mga nawawala, lumabas din na ang edad ng mga ito ay nasa pagitan ng 13 hanggang 17 taong gulang. So yung pinagmumulan po ng problema, most of which are marital conflicts o kaya problema sa pamilya, umalis. Sa ngayon, 4 ang hinahanap ng mga otoridad na nawawala at pawang hindi bababa sa 9 na taon ng edad. Wala din namang nakikita ang Philippine National Police na iisang grupo o may kinalaman ng isang sindikato sa kaso ng pagkawala ng 4 na bata, 2 sa Taguig, 1 sa Parañaque at 1 sa Quezon City. Ito'y gawa ng hindi isang organisadong grupo, ng isang personalidad na because of that opportunity, nagkaisip na gumawa ng masama, nagkaroon ng motibo. Sa ngayon ay bumuo na ang NCRPO ng Task Force Sagip Anghel na tututok sa 4 na nawawalang bata na sina Dane Buenaflor, James Nagara, Jael Flores at John Gabriel Kalimad. Metro-wide ang nasabing operasyon na dito'y ipakakalat din ang larawan ng mga nawawalang paslit sa buong Metro Manila. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar.